Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong June 24 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo kaya diretso na po tayo sa pag-technical analysis dito sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan, mapapansin po natin na ang kanyang nabuong candlestick kahapon ay isa poong bearish candlestick na nagdulot ng pagkabasag ng kanyang major support line dito sa 30 digits 16,686. Yan, nabasag po siya, tumagos at nagsara yung kanyang katawan dito sa ilalim nito. Kaya meron na po tayong bearish breakout dito kay Fluky Ino. Ibig pong sabihin ay mataas po ang posibilidad na ito ay magpapatuloy sa kanyang pagbagsak. Kaya ayan, babanggain po niya yung mga sunod na support line natin dito sa ibaba. Yung mga sumunod na yan, yung tatlong mga sunod na support line natin dito ay mga minor support line lamang po ito. Kaya ayan, posible pong magiging madali para kay Fluky Ino na basagin ang mga ito, lalong-lalo na at napaka-bearish po yung nakikita nating signal dito. Pero sa tingin ko ay susubukan po munang makabalik or subukan munang balikan ni Fluky Ino ang ibabaw ng major support line natin dito. At kung pagbigo po siyang makabalik dito ay ayan, makakaranas po siya ng isang matinding pagbagsak sa presyo sa mga paparating na araw. At sa tingin ko ay mukhang malabo po talaga na makabalik siya dito sa ibabaw ng nabasag na support line natin dito. Malamang ay magkakaroon lamang po siya ng retest. Yan, papakiramdaman lamang po niya yung nabasag na support line na ito. Pagkatapos ay dito na siya bubulusok sa kanyang pagbagsak. Sapagkat ang dahilan po dyan ay kung mapapansin po natin yung ating dalawang indicators dito ay nananatiling malakas po ang ating bearish momentum. Ayan. At ganun din yung ating QQE mode indicator dito. Napaka-bearish yung ating mga signals dito. At ang isa pang dahilan dyan ay nagkaroon po kasi tayo ng breakout sa kanyang pattern dito na binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Nagkaroon po siya ng breakout dito sa ilalim nito. Kaya isa na rin po yan. Isa na rin po itong bearish breakout na nagdadagdag sa selling pressure para kay Fluky Ino. At ayan, sinundan na naman ng isang bearish breakout dito sa major support line natin dito. At ayan, yung mga signal natin ay bearish na bearish yung mga signal natin dito sa ating dalawang indicators. At ang panghuli ay itong si Bitcoin ay nakaranas na rin ng breakout dito sa kanyang support line. Kaya nagpaisa na rin po ito. Bearish na rin ang kalagayan ni Bitcoin at hinahatak po niya hindi lamang po si Fluky Ino kundi ang buong crypto market sa pagbagsak nito. Kaya yan po yung mga basehan natin dito kay Fluky Ino kung bakit ko nasabi na mataas po ang posibilidad na sa mga paparating na araw ay magpapatuloy po sa pagbagsak itong si Fluky Ino. Kaya ang panlaban po natin dito kay Fluky Ino sa kanyang pagbagsak na ito bilang mga spot traders ay ang dollar cost, ang pag DCA or dollar cost averaging. Sa bawat pagbagsak po nito sa mga support line ay dyan po tayo bumibili sa simpleng strategy na ginagamit natin dito. Kaya yan, meron po akong nakaabang rito na isang buy pending order sa minor support line na 30 digits 12,971. At saka meron po dito sa sunod na major support line natin dito sa ibaba na 40 digits 4031. Ayan, nasa sa inyo na rin po yan kung gusto nyong maglagay sa iba pang mga support line natin dito sa ibaba. Ayan, pero sa akin ay dalawa lamang po yung nakaabang rito na aking mga buy pending order dito kay Fluky Ino. At meron naman po akong tatlo na mga sell pending order dito sa itaas. Ayan, tatlo po. Yung latest trades ko po rito ay ayan, nakadalawang bili na po ako rito or dalawang buy na po ako rito kay Fluky Ino simula nung nag-umpisa itong bumagsak ito. At ayan, nakabili ako nung June 11 at nitong June 18. Ayan, patuloy lamang po tayo sa pagda-dollar cost averaging dito kay Fluky Ino kasi bilang mga spot traders, ayan lamang po yung talagang pwede nating gawin sa kung ito ay bumabagsak. Unless na kayo ay nag-futures trading or derivatives kung saan ay pwede po kayong magbukas ng short, ayan, at kumita sa
bagsak ni Fluky Ino. Kaya yan, ito po sa mga nag-futures trading yan, yung breakout na ito ay isa po itong magandang signal para magbukas ng short position. Pero ayan, hindi po ako bibigay ng payo para sa mga baguhan na mag-futures trading sapagkat syempre kailangan po ito ng at least talagang dapat ay meron ka ng mga experience, marami ka ng experience. Dahil kung pag nag-futures trading ka ay punong-puno po talaga yan ng emosyon. Yan, aatakihin ka ng sari-saring emosyon sa iyong desisyon. Kaya yan po yung dahilan. Kaya hindi lamang po yung kung gaano ka kagaling sa pag-analysis. Kasama po dyan yung emosyon. At yan po yung talagang pinakamatinding struggle ng mga futures traders. Yung pagdating sa emosyon. Kaya ayan, bilang mga baguhan ay mas magandang mag-stick na lang muna tayo sa pag-i-spot trading. Yan kasi mas less risky po ang spot trading kumpara sa futures trading. Kaya ayan po yung ginagamit ko pong platform dito ay ang TradingView. Yung aking dalawang indicators naman dito, ayan, ito po ay ang Household Indicator at ito naman ang QQE Mode Indicator. Check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para sa karagdagang detalye sa mga ginagamit ko po dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.